Good evening, sir. Ito na po ang menu. Masayang bungad ni Buttercup sa mga lalaki na sabay-sabay na ring umupo sa may bakanting table malapit sa kinauupuan ni Jared. Buttercup? Buttercup ang pangalan mo? Nanlalaki mga matang sabi ng lalaki. Opo, sir. Sige po, order na po kayo. Ikuha mo na lang muna kami ng beer, tapos bumalik ka rito, ha? Utos ng lalaki at nanginginig naman ang mga tuhod ni Buttercup na sumunod. Ang sexy ng serbidorang yun, ano? Parang ang sarap ikama. Sabi pa ng isang manyak. Anong parang? Masarap talaga. At sisiguraduhin kong akong mauuna sa inyo. Sagot naman ng isa. Tila hindi naman nagustuhan ni Jared ang kanyang mga naririnig, ngunit nanatili lang siyang kalmado habang tahimik na pinapakiramdaman ng mga lalaki. Ilang sandali pa ay bumalik na si Buttercup. May o-orderin pa po ba kayo? Tanong sa mga lalaki. Wala na, mamaya na ulit. Dito ka na muna sa amin. I-entertain mo muna kami. Saad ng isa at nagtawanan pa sila. Nako sir, hindi naman ho ito katulad ng ibang inuman na pinupuntahan ninyo. Hindi ho kami maaaring manatili na matagal sa isang table dahil marami pa rin ho akong aasikasuhin na iba pang customer. Pagdadahilan ni Buttercup. Nasaan bang manager mo at ire-request ka namin na dito ka na muna? Sabi ng isa pa. Magkano ka ba? Pakipot ka pa eh. Babayaran namin kung magkano ang halaga mo. Mayabang niyang sabi. Sige sir, at may gagawin pa ho ako. Tumalikod na lang si Buttercup. Aba, bastos to! Babatukan sana niya si Buttercup nang tumayo na si Jared. Bingi ka ba? Malakas na tanong ni Jared doon sa lalaki. Sabay naman silang napatingin kay Jared at ganoon din si Buttercup. Teka, ako bang kinakausap mo? Matabang naman na tugon ng lalaking balbasarado. Ikaw ang sumagot. Marahil ikaw. Nakangising sagot ni Jared. Aba, hindi mo ba ako nakikilala? Tanong ng lalaki kay Jared. Bakit, CEO ka ba? May mga naitayo ka na bang kumpanya? Dahil kung wala pa, paumanhin sa'yo. Pero hindi ko kayo nakikilala. Buttercup, go ahead. Ituloy mo ng trabaho mo. Aba, mayabang ka. Tingnan natin ang tapang mo. Susugod na sana ang lalaki kay Jared para suntukin ito. Nang biglang sabay-sabay na ring tumayo ang mga tauhan ni Jared na nakakalat pala sa buong lugar. Mas marami kesa sa mga basagulerong yon. Lahat ay nakasuot ng itim na damit at lahat ay armado. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ulila ng lubos si Buttercup Bartolome. Walang kapatid at tanging ang kanyang tiya-tiyo na lamang ang nagsisilbi niyang guardian. Matagal nang patay ang kanyang mga magulang at dahil salat sa buhay ay wala man lang naiwan ang mga ito sa kanya dahil nangungupahan lamang din sila ng tirahan. Wala na siyang ibang kamag-anak pa na matutuluyan. Kaya sina Tia Mirna at Tio Carding na lang ang nagpresenta para kupkupin siya. Wala rin naman silang anak kaya ayos na lang din sa kanila na doon patirahin si Buttercup sa kanilang puder. Ngunit sa pag-aakalang mamahalin din siya ni na Carding at Mirna na parang isang tunay na anak, ay isang malaking kabaligtaran at kalokohan lang pala. Mas magiging masalimuot ang kanyang buhay sa pagtungtong niya sa kanilang pamamahay. Buttercup! Pumunta ka nga sa tindahan at iutang mo ako ulit ng alak. Sabihin mo sa isang linggo ko na lang babayaran ng utang ko kapag nakasahod na. Ang utos ng kanyang Tia Mirna habang hawak-hawak ang baraha. Ganito lagi ang tagpo sa kanilang bahay. Doon lagi nakatambay ang mga amiga ni Mirna upang magsugal at mag-inom.
Minsan naman kapag nagkakasabay sila ng bisita ng asawa niya ay doon naman na pwesto sina Carding at ang mga kumpare niya sa kabilang kwarto sa ikalawang palapag upang mag-inom din at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero tiya, papasok na po ako sa trabaho ko. Late na po ako ng ilang minuto. Nag-aalalang sagot naman ni Buttercup sa kanyang tiya. Hindi naman ito ay kinatuwa ni Myrna kaya tinaasan niya na lang ng kilay si Buttercup. Hoy Buttercup, alalahanin mo na palamunin ka lang namin dito. Kaya kung ano sasabihin ko o iutos man, lahat ay susundin mo at wala kang karapatang mga tuwiran. Ang babisit na to. Kung wala kami ng tiyo Carding mo, baka kasama ka na ng mga palaboy dyan na nangangalakal ng mga karton at bote. Kaya hala, lumayas ka sa harapan ko at gawin mo ng ipinag-uutos ko. At malapit na akong manalo, baka lalo pa akong malasin sa'yo. Anas ang kanyang tiya Myrna habang humihitit ng sigarilyo. Nagtawanan naman ang mga amiga ni Myrna at tila nagustuhan pang ginawa nitong pamamahiya sa kanyang pamangkin na si Buttercup. Wala na rin nagawa pa si Buttercup kaya sumunod na lamang ito sa kanyang tiya. Hindi lubos maisip ni Buttercup na ganito ang mangyayari sa kanyang buhay at matagal niya nang gustong umalis sa poder ng kanyang tiya. Ngunit lagi siyang pinagtatangkaan ng mga ito na papatayin siya dahil si Carding ay kabilang at sangkot sa isang malaking sindikato ng droga sa kanilang lugar. Kaya hindi na ito kailanman sumagi pa sa kanyang isipan. Tiya, ito na pong alak, mauna na po ako. Inabot ni Buttercup ang pinabiling alak ng kanyang tiya Myrna sa kanya at akma nang aalis nang bigla na lang magsalita ang kanyang tiya. Oh, nasaan ang Yossi? Hindi ba't sabi ko sa'yo bumili ka rin ng Yossi? Nasaan na? Kunot noon niyang tanong kay Buttercup. May sinabi po ba kayo? Sa natatandaan ko po ay wala, tiya. Utal na sagot naman ni Buttercup kay Myrna. Malakas ang ibinagsak ni Myrna ang kanyang baraha sa mesa at saka tumingin ng masama kay Buttercup. Hoy! Pinapalabas mo bang sinungaling ako? Tanong pa ni Myrna habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Kaagad naman itong sinigundahan ng kanyang mga amiga at tila ginatungan pang mga sinabi ni Myrna. Oo nga, Buttercup. May sinabi siya kaninang Yossi. Sabi pa ng isang babae. Nako, Buttercup. Bata ka pa pero huli ka na. Sabat naman ng isa. Oh, rinig mo? Lahat sila narinig na may sinabi ako kanina. Pagmumukain mo pa akong sinungaling. Ang sabihin mo, tinatamad ka na lang bumalik dahil kating-kati ka nang pumasok sa trabaho mong pagseservidora. Wala ka talagang silbi. Lumayas ka na nga sa paningin ko at baka hindi lang kita matansya. Galit pang sabi ni Myrna sa pamangkin at sumunod na kaagad ang dalaga. Matagal nang may kinikimkim na sama ng loob si Buttercup sa kanyang tiya at tiyo, ngunit tinitiis niya lamang ang mga ito. Maging ang pag-aaral niya ay sinasakripisyo niya para maagang maghanap buhay. Dahil yon ang sabi sa kanya ng kanyang tiya Myrna. Si Buttercup, lahat ang gumagastos sa bahay at ni Cintimo ay walang natitira sa kanya dahil kakarampot lang naman ang kanyang kinikita sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Buttercup, late ka na naman. Mahinang sabi sa kanya ng katrabahong si Dinah. Ay, sa katunayan dapat kanina pa ako nandito eh. Marami lang talagang inutos sa akin si Tia Myrna kung kailan paalis na ako. Kaya natugulan tuloy ako ng natagalan. Kwento naman ni Buttercup sa kaibigang si Dinah. Napailing naman si Dinah. Dahil siyang pinakamatalik na kaibigan ni Buttercup, ay siya lamang ang nakakaalam ng mga sikreto nito at hinanaing sa buhay. Eh bakit pa kasi hindi mo palayasan? Kung gusto mo sa amin ka na muna. Kesa naman buong buhay mo dyan mo na ibuhos sa mga walang kwenta mong tiyahin at tiyuhin. Galit pang sabi ni Dinah. Hindi naman ganun kadali yun, Dinah. Si Tia Myrna ay kapatid na rin ng aking ama. At tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa kanila. Isa pa ay kung natatandaan mo rate noong nagtangka kong lumayas ay nalaman pa rin ng tiyuhin ko at pinagbantaan pa niyang buhay ko. Alam mo namang miyembro yun ng sindikato kaya sigurado akong kung anong salitang bibitawan niya ay gagawin niya. Kaya siguro sa ngayon
Hanggat kaya kong tiisin ay titiisin ko na muna, Dinah. Pero maraming salamat sa pag-aalala mo. Paliwanag naman ni Buttercup sa kaibigang si Dinah. O ayan, may customer na. Mamaya na tayo ulit magkwentuhan. Salubungin ko lang. Dugtong pa ni Buttercup sabay inayos na ang kanyang suot na apron. Good morning, sir. Bungad agad ni Buttercup sa dalawang lalaking pumasok sa kanilang restaurant. Good morning. Sagot naman ng dalawang lalaki. Isinama na ni Buttercup ang dalawang lalaki sa kanilang uupuan. Iniabot na rin niya ang hawak na menu book upang makapamili ng dalawa. Sir, ito na po ang menu. Masayang sabi ni Buttercup sa dalawa. Miss, pakibigyan mo muna kami ng isang black coffee at makikibigay doon sa lalaki na kaitim na may kausap sa cellphone. Sinundan naman ni Buttercup sa direksyon ng tingin ni Ayon ng dalawa. At nang matunto niya na ay tumango na lamang siya. Okay, sige po. Unahin ko lang po muna yon. Sabi ni Buttercup at saka iniwan muna sandali ang dalawa. Uy, Buttercup. Mukhang galanting mga yun ah. Tapos parang ang gwapo pa ng nasa labas oh. Mahinang usisa ni Dinah kay Buttercup habang minamasdan ng lalaki ang kanyang tinutukoy. Ah, yun ba? Oo nga eh, mukhang mayaman. Sagot naman ni Buttercup. Naku, baka marinig pa tayo. Mabuti pa, gawin mo na lang yung kape. At yan na munang pinapauna sa akin para ibigay dun sa lalaki nasa labas. Dagdag naman ni Buttercup at kaagad namang sumunod sa kanya si Dinah. Habang hinihintay ang order ay muling napatingin si Buttercup kay Jared na kasalukuyan ay nasa labas pa rin ng restaurant. Oh, Buttercup, eto na ang kape. Wika pa ni Dinah. Kaagad naman itong kinuha ni Buttercup at saka nagtungo na sa labas. I'll call you back after this, okay? We need to fix this as soon as possible. Sabit ni Jared sa kausap sa kabilang linya. Sabay naman na dumating na si Buttercup. Sir, ito na po yung coffee niyo. Mahinahong sabi ni Buttercup at saka unti-unting iniangat ang tingin kay Jared. Napatingin naman sa kanya si Jared at tila nakakita ng isang anghel. Napaawang ang kanyang mga labi at tila napako na sa kanyang natutunghayan ngayon. At doon ay tuluyan ang nagkasalubong ang kanilang mga paningin na tila may kung ano sa puso ni Jared na parang biglang nagpumiglas na kahit tagal ng panahong natutulog. Sige po sir, kunang ko lang po ng order yung dalawa niyo pang kasama. Sabi ni Buttercup at tuluyan niya ng tinalikuran ng lalaki. Ipinihit pa ni Jared ang kanyang katawan upang humabol ng tingin kay Buttercup, sabay na pangisi. Hello, Sir Jared? Nariyan pa po ba kayo? Tanong ng kanyang kausap sa kabilang linya. Yes, I'll talk to you later na lang ha. May importante lang akong gagawin. Bye. At tuluyan ang ibinaba ni Jared ang telepono dahil tila nakuha na ni Buttercup ang kanyang buong atensyon kaya nawala na siya sa wisyo sa kanyang kinakausap. Simula nung araw na yon ay madalas na nagpupunta ron si Jared at hindi na lamang para mag-dine-in ngunit para silayan na rin si Buttercup. Tila nga nahuli na ng babae ang mga paningin na yun ni Jared na napako na sa kanya simula nung una silang magkita. Palibhasa ay may alfresco rin sa gabi ang restaurant na yon ay inaabot na rin si Buttercup ng dilim bago makauwi sa kanila. Dahil kaunti lang naman silang tauhan doon kaya't hanggat may nagiinom pa sa labas ay hindi sila pwedeng umuwi. Na makauwi na si Buttercup sa kanila ay nadatnan niya ron na nag-aaway na naman ang kanyang tiya Tio na parehas na namang laseng. Pagkapasok niya ay lalampasan na lamang niya sana mga ito dahil sigurado siya naman ang pagbubuntunan ng mga ito. Ngunit hindi rin talaga siya nakalampas sa paningin ng dalawa. Oh, nariyan na palang magaling mong pamangkin. Bakit hindi ka riyan humingi ng pera? Pati tayo pagkukuriputan niya? Aba, imposibleng walang ipon yan. Bulalas ang kanyang tiya Mirna sa asawang si Carding. Hoy, Buttercup, akin na yung mga pera mo. Lasing na utos sa kanya ng kanyang tiyo Carding. Halos lahat naman ng sweldo niya ay ibinibigay niya sa kanyang tiya, kaya tunay nang walang natitira sa kanya, ni sintimo man lang. Ni allowance niya sa trabaho at mga pamasahe ay sa mga tips niya inaasa para buo pa rin niyang maibibigay ang sahod sa kanyang tiya Mirna. Ngunit dahil pagdating sa pera ay talo-talong mag-asawa, hindi sinasabi ni Mirna kay Carding ang tungkol dito dahil sa bisyo pa lang at sugal ng kanyang tiya ay kulang na kulang pa ang pera na yan.
At isa pa ay ganon din naman si Carding kay Myrna. Kapag nakakabenta rin ito ng droga, ay maliit na halaga lamang inaabot sa kanyang asawa at ang malaking porsyento ay sa kanya at sa kanyang mga babae. Kaya bumabawi lang si Myrna sa kanya. Tiyo, wala na rin po akong pera rito eh. Lahat naman po ng sinusweldo ko ay binibigay ko lahat kay Tia Myrna. Maging pamasahe at allowance ko ho sa trabaho, minsan ay pinaghihingi ko na sa katrabaho ko kaya wala na ho talaga akong pera rito. Mahinahong pagpapaliwanag pa ni Buttercup sa kanyang tiyo. Bumaling naman kaagad ang kanyang tingin kay Myrna na kasalukuyang nanlilisik ang mga mata kay Buttercup. Dahil sa sinabi nito kaya tiyak na mapapasama na naman siya kay Carding. Oh, nasa iyo naman palang pera nito eh. Nasa na Myrna? At bakit hindi ko alam? Walang yaka. Naglilihim ka na ba sa akin? Bulalas pa ni Carding kay Myrna. Habol naman ang hininga ni Myrna na parang gustong suburin si Buttercup sa ginawa nito. Hoy, Buttercup! Ang kapal naman ng mukha mong magsinungaling. Ganyan ka bang pinalaki ng Kuya Jun? Kung may binibigay ka sa akin, di sana hindi tayo nahuhuli ng pagbabayad sa tubig at kuryente. Kung may ibinibigay ka, di sana hindi na ako nagkakandarapat magpapakahirap na mangutang kay Aling Edna na matakaw sa pera para lamang may pangsaksak akong pagkain din sa mga bunganga ninyo. Aba Buttercup, kulang na kulang pa yung sinisweldo mo sa mga nagagastos ko rito sa bahay para sa'yo. Kaya wag mo ako magawan-gawan ng kwento dyan, ha? Galit na sabi naman na Tia Myrna kay Buttercup. Parang hindi siyang mapagbalingan ni Carding ay pinagsinungalingan na lamang ni Myrna ang sinabi ni Buttercup para sa kanya mapuntang pabor at para hindi siyang mapag-abutan ng galit ni Carding. Napatingin na lamang si Buttercup sa kanyang Tia Myrna na nangungusap ang mga mata at nagsasabing nagsisinungaling lamang ito at siyang nagsasabi ng totoo. Ngunit sa sitwasyon niya ay siya pa rin nagmumukhang may kasalanan dahil kailanman ay hindi naman siya magiging tama sa pamamahay na yon. Dahil lasing na lasing na si Carding ay hindi niya na pinakinggan pang paliwanag na iyon ni Myrna at nilambing na lamang ni Carding ang pamangking si Buttercup. Ay nako, manahimik ka na riyan Myrna at kay Buttercup ako naniniwala. Sa aking mahal na pamangkin. Buttercup, itimpla mo na lang ako ng kape at wag mo nang intindihin yung Tia Myrna mo. Mabilis nagbago ang timpla ni Carding nang mapatingin sa magandang itsura ni Buttercup. Noon pa man ay asiwa na ang dalaga dahil sa mga titig ng kanyang tiyo Carding. Ramdam niyang may ibang intensyon ng mga tingin na iyon kaya iyon na palagi ang kanyang iniiwasan. Lalo namang sumama ang tingin ni Myrna sa dalawa, lalo na nang baliwalain siya ng asawa para sa kanyang pamangkin na si Buttercup. Bahala nga kayong dalawa riyan. Mga malas kayo sa buhay ko. Mga leche. Malakas pa nasabi ni Myrna at saka umakyat na ng padabog sa taas patungo sa kanilang kwarto. Naiwan na lang sa baba sina Carding at Buttercup. Umupo si Carding sa may upuan sa may hapagkainan habang malalim na tinititigan si Buttercup mula ulo hanggang paa. Kabado namang nagtitimpla ng kape ang babae hanggang sa magkatapon-tapon ng mainit na tubig sa pagsasali niya sa tasa dahil nanginginig na ang kamay niya. Buttercup, dahan-dahan lang. Huwag mong madaliin. At hindi naman ako nagmamadali. Sambit ni Carding. Marahan at malagkit pa na nakatingin sa buong katawan ni Buttercup. Hindi naman mawari ni Buttercup ang kanyang nararamdaman dahil asiwang-asiwa na siya sa inaasta ng kanyang manyak na tiyuhin. Ilang sandali pa ay lumapit na siya kay Carding dala-dalang kape. Tiyo, ito na po ang kape ninyo. Utal na sabi ni Buttercup sabay baba ng tasa ng kape sa may mesa sa harap ni Carding. Aalis na sana siya nang hawakan ng kanyang tiyo ang kanyang braso. Saglit lang, bakit ka ba nagmamadali? Makipagkwentuhan ka muna sa akin. Gusto ko pang kausapin ka eh. Pasalamat ka nga, pinagtanggol kita sa Tia Myrna mong bungangera. Kaya dito ka na muna. Samahan mo muna ako. Sabi pa ni Carding sa pamangkin niyang si Buttercup, nakasalukuyang iritable sa inaasta niya ngayon. Pasimple namang kumakawala si Buttercup sa pagkakahawak na iyon ni Carding sa kanyang braso at saka sumagot. Maaga pa ho kasi ako bukas tiyo kaya matutulog na ho sana ako. Utal na sagot naman ni Buttercup sa kanyang tiyo Carding.
Masahin mo naman muna tong likod ko kahit kaunting oras lang. Wika ni Carding. Pero po, Tio Carding, kailangan ko na ho talaga na matulog. Medyo napagod din ho ako eh. Pasensya na po. Tataas na po ako. Sakto naman at may kumatok at mga kumpare ni Carding at isinama siya na kumuha ng item. Carding! Carding, buksan mo to! Tawag ng isa pa niyang kumpare. Mga bisit na to, istorbo talaga. Sige na, umakyat ka na. Bukas na lang tayo. Naiinis sa mga sagot ni Carding at saka tumayo na at nagtungo na sa may pintuan upang pagbuksan ng kanyang mga kumpare. Sinamantala naman ni Buttercup ang pagkakataon kaya ay nagmadali na siyang pumanik sa taas patungo sa kanyang silid. Labis-labis ang kaba ni Buttercup kaya kinandado niyang pinto ng kanyang kwarto. Takot na takot siya sa ikinilos ng kanyang tiyo na anumang oras ay posible itong makagawa ng isang masamang gawain. Mabuti na lamang at dumating ang mga kumpare nito na nagsalba sa buhay ni Buttercup. Nang sumunod na araw ay mas lumalala ang pamumuhay ni Buttercup sa poder ng kanyang mga tiyo at tiya. Hoy, Buttercup, gumising ka nga riyan. Tanghali na hindi ka pa nakakaluto ng almusal. Hindi ka pa rin nakakalinis parating ng mga amiga ko ngayon. Sigaw ni Myrna habang malakas na kinakatok ang pinto ng kwarto ni Buttercup. Kaagad na ring bumangon ng dalaga para lang tumigil na ang kanyang tiya. Pagbukas niya ng pinto ay naroon pa rin si Myrna na nakapamewang na sa kanyang harapan. Pasensya na tiya, tinanghali ako Mara. Lumagitik na kaagad ang isang malakas na sampal sa mukha ni Buttercup mula sa palad ng kanyang tiya Myrna, kahit pa hindi pa ito tapos sa kanyang sinasabi. Tiya! Gulat na banggit ni Buttercup habang nakahawak ang kamay sa kanyang pisngi. Lumapit naman sa kanya si Myrna at saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga pisngi, kasabay ng isang nanilisik na mga tingin ng kanyang tiya sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo magsumbong kay Carding ha, ano? Kinakalaban mo na ako, Buttercup? Inaakit mo bang asawa ko para akong magmukhang masama sa kanya? Sumagot kang malandi ka. Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Myrna kay Buttercup. Pero totoo naman po yung sinabi ko, tiya. Maluha-luhang sagot pa ng dalaga. Mas nandisik naman ang mga mata ni Myrna dahil sa pangangatwiran pa iyon ni Buttercup. Abat sumagot ka pa? Mangangatwiran ka pa, ha? Taas kilay niyang tanong sa pamangkin. Sa galit ni Myrna ay hindi na ito nakapagpigil kaya hinila niyang buhok ni Buttercup at kinaladkad hanggang sa kusina. Halika rito! Ang dami mo pang sinasabi ha? Hila-hila ni Myrna ang pamangkin pababa ng hagdan. Aray ko po tiya, nasasaktan po ako, parang awa niyo na po, tama na po. Pagmamakaawa pa ni Buttercup kay Myrna, sabay bumuhos na ang mga luha sa magkabila niyang pisngi. Oh hayan, magsimula ka ng maglinis ng bahay dahil hindi ka prinsesa o reyna dito. Tandaan mo, ako lang ang reyna sa pamamahay na to. Kahit anak ka pa ng kapatid kong si June, hindi pa rin kita sasantuhin. Itatak mo yan sa kokote mo, ha? Walang awang sabi ni Myrna kay Buttercup. Hindi na sumugot pa si Buttercup at tumahimik na lang habang umiiyak. Handa niyang tiisin ang lahat. Handa niyang isakripisyo ang lahat. Kahit sinasabihan na siya ng kaibigang si Dinah para manatili pa sa bahay na yon, ay pinapalampas na lamang niya ito sa kanyang tenga dahil ang tunay ay naniniwala siyang aayon doon sa kanyang kapalaran. Natatakot din siya sa impluwensya na meron ng kanyang tiyo. Natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Natatakot siya na baka lalong hindi niya muling mamasdan ang liwanag sa kabila ng kadilimang ito kapag ipinilit niyang kagustuhang makalayas dahil ipapahanap at ipapahanap talaga siya ni Carding saan mang lupalop ng Pilipinas siya magpunta. Nang matapos na lahat ni Buttercup ang gawaing bahay ay pumasok na kagad siya sa trabaho. Muntik ka na namang malate, Buttercup. At saka bakit kay aga-aga hindi pa man tayo nagsisimula parang pagod ka na. Taas kilay na tanong naman ni Dinah kay Buttercup. Pinaglinis ko muna kasi at pinagluto ko muna si Tia Myrna bago ako umalis. Sagot ni Buttercup. Hay nako, wala na talaga akong masabi sa kabaitan mo, Cinderella. Pinagtatrabaho ka na nila kahit wala nang matira sa'yo. Tapos, pinagtatrabaho mo pa rin sila sa bahay para hindi sila mapagod.
Aba, walang hiya. Hindi ko kayang gawin yan. Tingnan mo nga yung katawan mo. Nangangayayat ka na. Kumakain ka pa ba doon? O kumain ka na ba? Tanong ni Dinah. Sobra siyang naapektuhan sa nangyayari sa buhay ng kaibigang si Buttercup dahil hindi lang naman isang kaibigan o katrabaho lamang ang turing niya rito, kundi isang tunay na kapatid na labis ng simpatsya sa nararamdaman niya para sa kaibigan, kaya naiinis na siyang sobrang kabaitan ni Buttercup kahit paulit-ulit na itong inaabuso ng sarili pa niyang mga kamag-anak. Hindi pa. Wala rin pang makakain sa bahay eh. Ang niluto ko ron ay sapat lamang kina Tia Mierna at Tio Karting. Pero okay lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom. Sagot ni Buttercup at saka umiwas ang tingin kay Dinah. Napansin naman ni Dinah ang pisngi nito na akala niya noong una ay mapula lang dala ng blush on. Ngunit nang mapansin niyang walang kabila ay nag-usisa ng muli ito. Kunot noong hinawakan ni Dinah ang mukha ni Buttercup at pesahang ipinihit paharap sa kanya. Bakit ang pula ng pisngi mo, Buttercup? Hindi yan blush on. Umamin ka. Tas kilay na tanong ni Dinah kay Buttercup. Hindi naman makatingin sa kanya ng diretso si Buttercup dahil alam niyang kahit anong isagot niya ay hindi ito paniniwalaan ng kaibigan. Hoy, Buttercup, tinatanong kita na paano yan? Muling tanong ni Dinah na animoy isang nanay na pinapagalitan ng anak. Wala na ring nagawa si Buttercup sa kakulitan ni Dinah. Kaya humarap ito sa dalaga. Si Tia Mierna. Nagalit siya sa akin kaya hindi niya sinasadyang nasampal ako kanina. Kasalanan ko rin naman eh. Pagtatakip pa ni Buttercup sa kanyang tiya. Kaagad namang sumagot si Dinah. Hindi sinasadya? Pwede ba, Buttercup? Ang sabihin mo ay talagang sinaktan ka. Pinagtatakpan mo pa. Iwan mo na kasi, layasan mo na. O isumbong mo sa pulis. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Kasi alam mo ako, awang-awa na sa'yo, Buttercup. Mahabag ka naman sa sarili mo, oh. Oo, sige. Sabihin na nating pamilya pa rin ang turing mo sa kanila. Pero sila, pamilya rin bang turing nila sa'yo? Sa palagay ko hindi, base sa trato nila sa'yo. Dahil ang tunay na pamilya, dapat may respeto at pagmamahal. At hindi nagkakasakitan. Sorry, Buttercup ha. Awang-awa lang talaga ako sa kalagayan mo eh. Wala naman ako magawa kasi ayaw mo namang tumanggap ng tulong. Ang tanging may ibibigay ko lang sa'yo ngayon ay ang suporta at pagmamahal ng isang tunay na kaibigan at kapatid. Kaya ipangako mo sa akin na mas papaigtingin mong pag-iingat mo sa inyo, ha? Yung tahanan na yun ang dapat nagiging safe place at comfort zone mo. Pero ito pa palang nagdadala sa'yo sa panganib. Sa sinabi iyon ni Dinah, napaluha naman si Buttercup. Labis na nagpapasalamat pa rin ang dalaga sa Panginoon dahil sa dami ng maling tao, ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay, nag-iisa pa rin ang tama para sa laban ng buhay na kinaharap niya ngayon at may kakampi pa rin siya. At iyon ay si Dinah. Niyakap na lamang siya ni Dinah ng mahigpit dahil alam niyang mabigat ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang kaibigang si Buttercup. At itong yakap na ito ang kailangan ngayon ni Buttercup upang maibsan naman ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa kabilang banday, inabot na muli sila ng hating gabi dahil sa marami ng nagiinom ngayon. Araw din kasi ng Biyernes kaya doble ang bilang ng customers nila ngayon. Habang nagsiserve ng alak, ay umagaw muli sa pansin ni Buttercup ang kanilang customer na gwapong mayaman. Naroon muli siya at napapadalas ng pagpunta nito roon. Nilapitan nito ni Buttercup at saka tinanong ng order. Good evening, sir. May I have your order po? Nakangiting bungad ni Buttercup kay Jared. Nagbigay rin ng isang maluwag na ngiti si Jared. Just a bottle of beer, please. Thank you. Nakangiting sagot ni Jared kay Buttercup. Sumunod naman kaagad ang dalaga at iniwan roon saglit si Jared. Si Jared Francisco ay isang negosyante at nagmamay-ari ng ilang paggawaan ng lokal na sapatos sa bansa. 38 anyos na siya at isang biyudo. Pumanaw ang kanyang asawa 3 taon ang nakalilipas at hindi rin sila nagkaroon ng supling. Namatay sa isang car accident si Beatrice, ang dati niyang asawa. Kasama siya noon ngunit tanging siya lang nakaligtas at ang kanyang asawa ang napuruhan.
Simula nung araw na mawala ang kanyang asawa ay nawala na rin ng interes sa pag-ibig ito. Nawala na rin ng interes sa babae at itinoon na lamang ang kanyang buong atensyon sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Magpaganon pa man, hindi pa rin halata kay Jared na nasa ganoong edad na dahil alaga pa rin ang kanyang katawan ng gym at tamang diet kaya marami na rin nagkakandara pa sa kanyang mga kababaihan. Samantala, pagkabalik ni Buttercup ay dala-dala na nito ang isang bote ng beer na order ni Jared. "Sir, ito na po ang order niyo," nakangiting sabi ni Buttercup kay Jared. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki. "Thank you, Miss Buttercup," wika nito. Namilog naman ang mga mata ni Buttercup sa narinig. Kilala niyo po ako?" Utal na tanong ni Buttercup sa lalaki. Ngumisi naman si Jared. "Yes, because you're wearing your name tag." Saad niya pa. Napatingin naman si Buttercup sa suot niyang name tag na nakadikit sa kanyang dibdib at saka tuluyan nang namula ang buong mukha sa hiya. Sorry po, oo nga pala, may name tag nga pala ako." Nahihiyang paumanhin pa ni Buttercup. Napakamot na lang siya sa ulo at napakagat sa kanyang labi. Ilang segundo rin siya nakatayo roon nang muli niyang alokin ng beer si Jared. "Beer pa po, sir? O pulutan? Marami po kaming appetizers dito, talagang masasarap," wika ni Buttercup. Naningkit naman ang mga mata ni Jared. "Masarap ba talaga?" tanong niya. Napalunok naman si Buttercup. Oo naman po, sir. Ito po ang sisig namin. Binabalik-balikan po to sa amin. Subukan niyo po," sagot naman ni Buttercup. Sa katunayan, kahit ano naman ang ialok ni Buttercup kay Jared ay hindi naman ito tatanggihan. Dahil ang masilayan pa lang ang nakakabighaning itsura ni Buttercup ay tila busog na ang lalaki. "Sige, bigyan mo ako ng sisig," nakangiting sabi ni Jared at masaya namang sumunod sa kanya si Buttercup. Sa malayo naman ay pasimple na pala silang pinagmamasa ni Dinah, kaya nang bumalik roon si Buttercup ay abot-abot ang panunukso nito sa dalaga. Uy, Buttercup, nakita ko yon ha? Inurasan ko yon. Mga nakaisang oras ka rin kay Sir Pogi ha? Panunukso pa ni Dinah sa kaibigan. "Pwede ba, Dinah? Matagal lang talagang umorder si Sir, wag mo namang bigyan ng mali siya," wika pa ni Buttercup na aminin man niya sa hindi ay kinikilig din siya kay Jared. "Asus, kunwari ka pa." "Ano? Naitanong mo na bang pangalan?" Muling usisa pa ni Dinah. Umiling na lamang si Buttercup. "Hindi. At saka bakit ko naman kukuhanin at aalamin ang pangalan niya? Isipin pa na may gusto ko sa kanya eh." Pabirong sabi naman ni Buttercup. "Ipaluto mo na nga tong sisig, puro ka lang chika eh. Sige na at magte-take pa ako ng order ron." Tumalikod na si Buttercup at saka nagtungo na sa mga lalaking bagong dating na nasa 6 katao. "Good evening, sir. Ito po ang mga menu." Masayang bungad ni Buttercup sa mga lalaki na sabay-sabay na ring umupo sa may bakanting table malapit sa kinauupuan ni Jared. Na makaupo na ng maayos sa mga lalaki ay pinagmasdan nila si Buttercup. Yung isa ay tumayo pa upang tignan ang name tag ng dalaga na nakadikit sa may bandang dibdib niya. Napahakbang naman patalikod si Buttercup sa inastang iyan ng lalaki. Tila mga nakainom na rin ang mga ito dahil mga amoy alak na. "Buttercup? Buttercup ang pangalan mo?" Nanlalaki mga matang sabi ng lalaki. Opo sir. Sige po, order na po kayo." Iritableng sagot naman ni Buttercup. "Ikuha mo na lang muna kami ng beer. Tapos bumalik ka rito, ha?" Utos ng lalaki at nanginginig naman ang mga tuhod ni Buttercup na sumunod. Pansin naman ito ni Jared kaya nagdilim ang mukha niya habang pinagmamasan ang malakas na tawanan ng mga lalaking iyon. Dumaraan din sa kanyang tenga ang usapan ng mga ito nung nakatalikod na si Buttercup. "Ang sexy ng servidorang yan, ano? Parang asarap ikama," sabi pa ng isang maniak. "Ano parang? Masarap talaga. At sisiguraduhin kong akong mauuna sa inyo," sagot naman ng isa. Tila hindi naman nagugustuhan ni Jared ang kanyang mga naririnig. Ngunit nananatili lang siyang kalmado habang tahimik na pinapakiramdaman ng mga lalaki. Ilang sandali pa ay bumalik na si Buttercup, dala-dala ang isang bucket ng beer.
Dahil nakaharang mga upuan ay kinailangan niya pang dumukwang sa pagitan ng mga lalaking iyon upang mailagay ang bucket of beer sa mesa ng mga ito. Sinadya naman nilang hindi iabot yon upang mapadampi ang katawan ni Buttercup sa kanila. Mabilis lang umagwat ang dalaga pagkababa ng bucket. May o-orderin pa po ba kayo? Tanong sa mga lalaki. Wala na, mamaya na ulit. Dito ka na muna sa amin. I-entertain mo muna kami. Saad ng isa at saka nagtawanan sila. Naku sir, hindi naman ho ito katulad ng ibang inuman na pinupuntahan ninyo. Hindi ho kami maaaring manatili na matagal sa isang table dahil marami pa rin ho akong aasikasuhin na iba pang customer. Pagdadahilan ni Buttercup. Nasaan bang manager mo at i-request ka namin na dito ka muna? Sabi naman ng isa. Umimik naman ang isa pa nilang kasama. Magkano ka ba? Pakipot ka pa eh. Babayaran namin kung magkano ang halaga mo. Mayabang niya pang sabi. Nararamdaman na rin ni Dinah na nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan ng kanyang kaibigang si Buttercup at ng mga lalaki. Hindi naman magawang malapitan pa dahil parami na ng parami ang mga customer at 3 lamang sila sa dining at puro babae pa. Nasa kusina naman ang manager at tumutulong na sa pagluluto dahil kulang na kulang sa lakas sila ng tao. Sige sir, at may gagawin pa ho ako. Tumalikod na lang si Buttercup at hindi na naisip kung mabastos ang lalaking yon. Ngunit sadyang mapusok ang mga lalaki. Aba, bastos to! Babatukan sana niya si Buttercup nang tumayo na si Jared. Bingi ka ba? Malakas na tanong ni Jared doon sa lalaki. Sabay-sabay naman silang napatingin kay Jared at ganun din naman si Buttercup. Ngunit walang bakas ng kaba o anumang takot si Jared sa kanyang muka at tila kalmado pa rin ang lalaki. Ako bang kinakausap mo? Matapang naman na tugon ang lalaking balbasarado. Marahil, ikaw ang sumagot ng tanong ko eh. Nakangising sagot naman ni Jared. Kabado namang nakatayo ron si Buttercup at humakbag na palayo sa grupo ng mga lalaking yon, papalapit kay Jared. Aba, hindi mo ba ako nakikilala? Tanong ng lalaki kay Jared. Siguro kung isa ring negosyante ang mga ito, o kabilang sa mga mayayamang pamilya, ay malamang makikilala pa sila ni Jared. Ngunit dahil mga mukhang tambay lang naman at puro pag-iinom ang nalalaman sa buhay, ay hindi niya pag-aaksayahang makilala pa ang mga ito. Bakit? CEO ka ba? May naitayo ka na bang kumpanya? Dahil kung wala pa, pumanhin sa inyo, pero hindi ko kayo nakikilala. Seryosong sagot naman ni Jared. Nagkatingin na naman ang mga lalaking yon na tila napahiya sa mga tanong na iyon ni Jared. Dahil wala nang maisagot ang mga basagulerong yon, ay bumaling na ang atensyon ni Jared kay Buttercup. Buttercup, go ahead. Ituloy mo ng trabaho mo. Maginoong sabi na utos ni Jared kay Buttercup. Ngumiti naman sa kanya ang dalaga at tumango na lamang tanda ng kanyang pagpapasalamat. Ngunit sadyang nag-aamok ng away ang mga lalaki. Sabay-sabay nang tumayo ang mga ito at planong pagtutulong-tulungan si Jared. Napatingin naman sa kanilang lalaki at muling ngumisi. Mayabang ka ha? Tingnan natin ang tapang mo. Susugod na sana ang lalaki kay Jared para suntukin ito nang biglang sabay-sabay na rin tumayo ang mga tauhan ni Jared na nakakalat pala sa buong lugar. Mas marami kesa sa mga basagulerong yon. Lahat ay nakasuot ng itim na damit at lahat ay armado. Nakatutok sa kanilang grupo ang mga baril ng mga tauhang iyon ni Jared na ikinagulat naman ang lahat, maging si Buttercup. Sinong mga yan? Utal na tanong ng balbas saradong lalaki na kani-kanina lamang ay ubod ng tapang. Sino ba sila sa tingin mo? Nanilisik na tanong ni Jared sa lalaki. Hindi na nakaimik pa ang lalaki dahil wala rin naman sila magagawa dahil isang batalyon pa lang kasama ni Jared at puro nakaarmas pa. Kumpara sa kanila na wala man lamang dala na kahit na ano. Umalis na kayo at huwag kayong babalik dito. At kung manggugulo kayo, siguraduhin yung papalag kayo. Wika ni Jared sa mga lalaki. Mabigat naman ang loob ng grupo na umalis at masama pa rin ang tingin kay Jared. Sinenyas na lang ni Jared ang kanyang kamay sa itaas at umupo na ang kanyang mga tauhan. Sir, salamat po.
Utal na sabi ni Buttercup kay Jared. Lumingon naman sa kanya si Jared at ngumiti. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Dahil responsibilidad ko yan. Anyway, nasa na ang sisig ko? Nakangiti pa nitong tanong kay Buttercup. Bigla namang naalala ng dalaga ang order ni Jared kaya nagpaalam na ito sa lalaki upang asikasuhin na yung order. Muling bumalik sa normal ang lahat dahil sa tulong ni Jared. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Buttercup at palihim niyang hinahangaan si Jared. Na mga sumunod na araw ay nagtatakang nakatingin sina Buttercup at Dinah sa apat na lalaking kausap ng kanilang manager. Sa isip nila, sila marahil ang kanilang bagong makakasama sa trabaho. Siguro ay pinaalam na ni manager sa may-ari ang nangyari kagabi, kaya biglang nag-hire ng mga lalaki. Mahinang sabi ni Dinah kay Buttercup. Kaagad namang sumang-ayon si Buttercup. Siguro nga. Kailangan naman talaga natin na makakasama rito na lalaki. Lalo pa sa gabi. Dahil dumarami ng mga customers at hindi talaga maiiwasang walang bastos. Sabi naman ni Buttercup. Speaking of, mabuti na lang laging nandyan si Sir Pogi, ano? Aba, maghapon yatang narito yun para lang siguro bantayan ka. Pabirang sabi pa ni Dinah. Hoy, ano ka ba? Napaka-imposible naman yan. Mukhang may asawa na siya kaya ayokong umasa. Sagot naman ni Buttercup. Oh, di inamin mo nga na gusto mo siya. Kunwari ka pa, sus! Panunukso pa ni Dinah. Mahanga lang naman. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay natapos na rin ang pag-uusap ang apat na lalaki at ang kanilang manager. Sir, sino po sila? Usisa ni Dinah sa kanilang manager. Silang mga bago niyo makakasama. Sila nang tatao sa alfresco at hindi na kayo. Paliwanag ng kanilang manager. Nasabi niyo po ba sa may-aring nangyari kagabi kaya kaagad na nag-hire? Tanong muli ni Dinah. Actually, si Sir Jared talagang may-ari ng restaurant na to. Sagot naman ng manager na ikinagulat ng dalawa. Jared? Sino pong Jared? Usisa pa ni Buttercup. Oh, ayan, nariyan na pala si Boss Jared. Saad ng manager na nakatingin pa sa labas ng resto. Sinundan naman ng dalawang direksyon ng tingin na iyon ng kanilang manager at nang makita nila kung sino iyon ay lalong nanlaki at namilog ang kanilang mga mata. Siya? Siyang may-ari nito? Takang tanong ni Buttercup. Oo. Actually, binili niya raw to last week lang. At siya rin yung nagpaalis sa mga bastos kagabi. Dagdag pa ng kanilang manager. Hindi naman makapaniwala si Dinah. Lalong-lalo na si Buttercup sa nalamang iyon na yung lalaking laging pinagsisilbihan ni Buttercup at yung lalaking may-ari ng resto na pinagtatrabahuhan niya ay iisa. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at pumasok na sa loob si Jared. Good morning, Boss Jared, bungad ng manager. Good morning, sala na ba yun? Tugon niya. Ang tinutukoy niya yung apat na lalaking makakasama ni na Buttercup sa trabaho. Opo, boss. Sila na po yun at na-interview ko na rin po sila. Kinilatis naman ni Jared sa tingin ng apat na lalaking yun. Sige, pagsimulain mo na sila ngayon. Utos naman ni Jared at kaagad namang sumagot ang manager. Habang sina Dinah at Buttercup ay nakatunganga pa rin sa kanila na hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Buttercup? Tawag pa ni Jared. Ilang segundo pa'y bumalik na rin sa ulirat si Buttercup. Sir? Bakit po? Utal niyang tanong. Black coffee please. Pakidala mo na lang sa labas. Nakangiting utos ni Jared sabay tumalikod na sa mga ito. Kung tutuusin, hindi talaga linya ni Jared ang magpatakbo ng food business. Sakto lamang na common friend niya ang may-ari nito kaya ora mismo ay binili niya na ito. Kahit pa alam niya na palugi na at malapit nang magsara ang restaurant na yon. Nahikayat din siyang bilhin nito dahil kay Buttercup. Mas gusto niyang bantayan at siguraduhin na ang kaligtasan ng dalaga, lalo pat lapitin talaga ito ng mga lalaking halangang kaluluwa dahil sa angkin nitong ganda. Simula nung araw na yon ay halos araw-araw nang nasa store si Jared kahit wala naman itong ginagawa roon.
Minsan pa ay nakahanap siya ng pagkakataon na makakwentuhan si Buttercup ng solo. Buttercup, saan ka pupunta? Tanong ni Jared habang humihigop ng kape sa labas ng resto. Kaagad namang huminto si Buttercup. May kailangan lang po akong bilhin pang dekorasyon sa bayan para sa wedding event po natin bukas dito sa resto. Magalang na sagot ni Buttercup. Saan ka naman sasakay? Kurotong tanong ni Jared kay Buttercup. Napaisip naman ang dalaga. Magko-commute lang po ako, sir. Tugon naman ni Buttercup. Kaagad naman na tumayo si Jared at saka kinuha ang susi ng sasakyan. Ihahatid na kita. Sigurado ako nasa paligid pa rin yung mga lalaking nambasta sa'yo. Kaya mas mabuti na yung may kasama kang lalaki. Sabi naman ni Jared. Wala na rin nagawa pa si Buttercup dahil boss niya na ang nagpumilit. Isa pa'y gusto rin naman niyang makasama ang lalaki kaya pumayag na rin siya. Tahimik lang sila sa sasakyan habang pinagmamasa ni Buttercup ang loob ng buong sasakyan ni Jared ay hindi niya maiwasang mapamangha sa gara at bango ng buong sasakyan. Sa palagay niya ay isa ito sa mga mamahaling nabibili lamang ng mga bilyonaryo na hindi naman kayang bilhin ng isang ordinaryong tao na katulad niya. May problema ba, Buttercup? Nakangiting tanong ni Jared sa dalaga na halos mapanganga sa paghanga sa sasakyan. Mabilis namang umiling si Buttercup. Wala po, boss. Sobrang ganda lang po nitong sasakyan niyo kaya hindi ko tuloy naiwasang mapamangha. Sagot naman ni Buttercup. Napatawa naman si Jared at saka umiling-iling. Nako, ikaw talaga. Nga pala, ang cute ng name mo, ha? Very unique. Madaling maalala. Sabi naman ni Jared. Namula naman ang mukha ni Buttercup sa sinabing iyon ng lalaki. Naku boss, nakakahiya naman po. Sa totoo po ay pinaglihan daw po noon ng nanay ko ay isa sa mga karakter ng Powerpuff Girls na si Buttercup. Kaya doon daw niya po nakuha ang pangalan ko. Nakangiting kwento ni Buttercup kay Jared. Lumitaw naman ang guhit sa noon ni Jared at saka naglapit ang mga kilay. Powerpuff Girls? Nagtataka niyang tanong. Naku boss, pasensya na ho. Sa katulad niyo nga palang mataas na tao at abala sa mga negosyo ay napaka-imposible talagang makilala niyo pang mga pambatang karakter na yon. Pasensya na po. Paumanin pa ni Buttercup. Bigla namang lumuwag ang mga mata ni Jared. Ang mga kasamahan ba ni Buttercup ay sina Blossom at Bubbles? Taas kilay niyang tanong. Napabalikwas naman si Buttercup sa kanyang kinauupuan at saka ipinihit ang katawan sa harap ni Jared. Kilala niyo sila? Paano po? Huwag niyo sabihin na pinapanood niyo rin sila. Nanlalaking mga matang sabi ni Buttercup. Crazy. You're so cute. Actually, natatandaan ko lang yan ng minsan na isinama sa mansyon ko ng isa kong kasambahay ang kanyang anak. Naabutan ko lang na nagsi-cellphone yung bata at yun ang pinapanood niya. Alam mo ba na sa tuwa ko sa batang yon, the next day, pinahanapan ko siya ng malaking stuffed character toy ng tatlong yon. At sobrang tuwang-tuwa ng bata dahil yun palang wishlist niya sa nanay niya sa birthday niya. I was devastated pa nga that time dahil pakiramdam ko napangunahan ko pa tuloy ang nanay niya sa dapat niyang bilhin noon para sa birthday ng anak niya. Pero she was thankful to me kasi noong mga panahong yon ay pan-Jollibee lang daw ang anak na meron siya. At nasabihan niya ng bata na baka hindi muna siya mabili ng regalo. Kaya saktong-sakto talagang pagkakataon na yon. Ewan ko ba. Hindi ko rin alam kung bakit ko binili ang mga yon para sa bata. But one thing's for sure, that's destiny. Kwento naman ni Jared. Habang nagkukwento si Jared ay hindi naman mapigilan ni Buttercup ang mapangiti. Napakabait niyo palang boss. Lalo siguro sa mga anak niyo. Sagot naman ni Buttercup. Napatingin naman sa kanya si Jared. Sa tingin mo, ilan kaya ang anak ko? Tanong ni Jared sa kanya. Napaisip naman si Buttercup. 2 po? Sagot niya. Mali? 1 po? Muling hula ni Buttercup. Mali. Sa huling pagkakataon ay muling mahula si Buttercup. 3? Tanong niya. Lahat ay mali.
Dahil ang totoo, ay wala pa akong anak. Wika niya. Tila napahiya naman si Buttercup sa sinabi niya kanina. Wala pa? So wala pa rin po kayong asawa? Utal na tanong naman ni Buttercup. Muli namang dumiretso ang tingin ni Jared sa daan habang nagmamaneho. I had a wife, pero iniwan niya ako kaagad. Matipid niyang sagot. Ano pong ibig niyong sabihin? Usisa naman ni Buttercup. She died 3 years ago because of a car accident. Kaming dalawang magkasama nun. After that horrible tragic incident, unfortunately, ako lang nakaligtas at ang asawa kong napuruhan. It was my fault kaya hirap pa akong patawarin ang sarili ko. I was drunk then. Pero nagpumilit pa rin akong sunduin siya sa event na pinuntahan niya. Gusto ko lang naman siyang sunduin eh. I just want to get her home safe. Pero hindi ganun ang nangyari. Ako patuloy nagdala sa kanya sa kapahamakan. Kaya until now, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. At hindi na rin kami binigyan ng pagkakataon na maging magulang dahil naging abala kami sa negosyo namin, nabubuhay pa siya kaya hindi kami nagkaroon ng anak. And that was my not so happy ending story. Kwento ni Jared. Mabilis naman nagbago ang timpla ng reaksyon ng mukha ni Buttercup. Kung kanina lamang ay napapangiti pa siya, ngayon naman ay tila napalitan na ito ng lungkot sa kanyang mukha. Grabe naman po palang pinagdaanan niyo, sir. Nakikiramay pa rin po ako sa pagkawala ng asawa ninyo. Malungkot naman na sabi ni Buttercup. Muling ngumiti si Jared para mabura ng lungkot sa mukha ni Buttercup. Pero ayos na yan, huwag mo nang isipin yung nakaraan ko. Ang mahalaga yung ngayon, okay? Nakangiting wika naman ni Jared. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mall upang doon mamili ng ilang mga gagamiting pangdekorasyon. Boss, ano po kayang mas magandang kulay na babagay sa black? Ito pong gold o pink? Kumunot naman ang noo ni Jared tsaka nag-isip. All colors are good with black but I think with that too, I would choose the gold one. Sagot ni Jared. Yung gold din naman ang gusto ni Buttercup kaya hindi na ito tumanggi pa. Habang naglalakad ang dalawa ay napatingin naman sa kanila mga sales lady dahil nagmukhang sugar daddy ni Buttercup si Jared. Sa halip ng pagtawanan ay napasana all na lamang sila dahil sa angking gwapo at tikas ng pangangatawan ni Jared. Sa isip nila ay sana ay sila na lamang nasa posesyon ni Buttercup. Sa isang jewelry store ay napahinto si Buttercup. Napahinto rin si Jared at ang tatakang pinagmasdan ng babae. Wow, ang ganda naman. Ang mahal nga lang. Mahinang sabi ni Buttercup. Tinitigan din ni Jared yung cross necklace na tinutukoy ni Buttercup. Mahal siya dahil maganda. Sagot naman ni Jared. Kaya nga boss eh, hindi talaga maa-afford ng mga mahihirap. Aba ilang kabang bigas nang mabibili riyan eh. Sabi pa ni Buttercup. Tara na po, baka hinihintay na rin po tayo sa store. Dagdag pa ni Buttercup. Hindi ka ba nagugutom? Kumain muna tayo. Pagyayaya pa ni Jared. Bigla namang nag-alala si Buttercup at tila nakalimutang kasama niya ang mismong may-ari ng store na pinagtatrabahuhan niya. Hala, baka hinihintay na po to ni manager eh. Sagot ni Buttercup. Pero ako ang boss. Tugon naman ni Jared at tumingin ng diretso sa mga mata ni Buttercup at saka pinag-cruise ang kanyang mga braso. Natauhan naman si Buttercup na boss nga pala niya ang kasama kaya wala siyang dapat ipag-alala pa. Oo nga pala. Sige po, kumain na muna tayo. At tuluyan na ngang pumayag si Buttercup sa alok ni Jared. Iba yung pakiramdam ni Buttercup sa tuwing kasama siya ni Jared. O kahit nasa paligid lang siya ng dalaga. Kung kinakailangan niyang pahintuin ng orasan at angkinin ng bawat oras, ay nagawa niya na. Huwag lamang matapos ang araw na ito. Ngayon lang niya naramdamang espesyal at mahalaga rin siya sa ibang tao. Hindi man malalim ang relasyon pero yung respeto at palaging makatao ay sapat na kay Buttercup. Dahil ito naman talaga mga bagay na matagal niya nang gustong maasam-asam.
Napapangiti na lamang siya dahil hindi niya akalaing ang dating pinag-uusapan lang nila noon ni Dinah sa may store at tinatawag pa nilang Sir Pogi ay kasama niya na ngayong kumain at nakakakwentuhan na rin. Doon na rin nalaman ni Buttercup na sa likod ng yaman at katanigan ni Jared sa larangan ng pagnenegosyo ay may tinatago pa rin itong kasimplihan kagaya nilang mga ordinaryong tao. Hindi niya alam kung bakit sa kanya kinukwento ni Jared ang kanyang mga pinagdadaanan. Pero nagpapasalamat siya dahil pinagkakatiwalaan siya sa kwentong iyon na para sa kanya ay isang personal at pribadong bagay na dapat na ikinukwento lamang sa isang taong tunay niya ng pinagkakatiwalaan. Hanggang sa pag-uwi ni Buttercup ay dala-dala pa rin niya ang mga ngiting suot-suot niya maghapon ng dahil kay Jared. Ngunit mabilis itong nawala nang matauhan siyang narito na muli siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, sa kanilang bahay. Pagkapasok niya ay natatan niyang nag-uusap ng masinsinan ng kanyang tiyo at tiya na nasa sala. Magandang gabi ho, tiya. Tiyo. Bungat ni Buttercup at saka tinalikuran ng dalawa. Ngunit tila siya talagang hinihintay ng dalawa. Hoy, Buttercup, maupo ka rito. Pagalit pa na utos ni Myrna kay Buttercup. Humarap naman kaagad si Buttercup sa dalawa. Bakit ho, tiya? May problema ho ba? Nag-aalala pero kinakabahang tanong ni Buttercup sa kanyang tiya. Makinig ka, Buttercup. Bukas na bukas ay sasama ka sa amin ng tiyo Carding mo at mag-resign ka na sa trabaho mo. Mga salitang ikinagimbal ng mundo ni Buttercup. Hindi niya maunawaan ngayon ang nangyayari pero kung ano man yon ay parang ayaw niyang malaman dahil noon pa man ay nawala ng tiwala niya sa dalawang ito. Kaya hindi magandang kanyang kutob ngayon sa binabalak sa kanya ng kanyang tiyo at tiya. Bakit ho? Hindi ho ako maaaring umalis basta-basta sa trabaho ko. May event din po kami bukas at hindi ho ako maaaring mawala roon. Paliwanag ni Buttercup. Nilapitan naman kaagad siya ng kanyang tiya at saka binatukan ng malakas. Mas mahalaga to kaysa riyan sa walang kakwenta-kwenta mong trabaho. At saka, sa ayaw mo man o sa gusto mo, ay wala ka rin magagawa dahil ako masusunod sa pamamahay na to. Isa pa'y ayoko na ring makita yung pagmumukha mo rito sa pamamahay ko, kaya mas mabuti pang mawala ka na lang rito. Bulyaw pa ni Myrna. Habang si Carding naman ay nakaupo pa rin sa sofa at tila problemadong problemado. Tiya, bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Hindi niyo na tinignan si tatay na sarili niyong kapatid. Ano po bang nagawa ko masama sa inyo? Lahat naman ho ng utos ninyo at pinapagawa niyo sa akin ay ginagawa ko naman at sinusunod ko. Maging ang buong sweldo ko ay binibigay ko sa inyo. Kahit ang mismong sarili ko ay nakalimutan ko na dahil naniniwala ko at umaasa na isang araw, mamahalin niyo rin ako dahil kayo na lang natitira kong pamilya. Kaya pinanghahawakan ko yun at umasa. Pero bakit, tiya? Bakit parang ang hirap sa inyo na tanggapin at mahalin ako? Bakit po? Tuluyan ang bumugso ang mga luha ni Buttercup. Ramdam niya sa mga mata ng kanyang tiya na nakaramdam ito ng kaunting konsensya at habag sa mga sinabi ni Buttercup. Ngunit huli na ang lahat. Wala na rin ibang magagawa pa sina Myrna at Carding dahil para kay Myrna ay mas mahalaga pa rin ang buhay ng kanyang asawa kaysa sa buhay ng kanyang pamangking si Buttercup. Sangkot kasi sa droga si Carding at may naitakbo siyang item at malaking halaga kaya nagalit ang mastermind nila. Binigyan sila ng palugit upang maibalik ang mga nakulimbat nila ngunit nagsumapit ng araw na yon ay wala silang naisauli ni sentimo. Kaya ngayon ay nakatanggap sila ng tawag sa mastermind na ulo na lamang ni Carding ang magiging kapalit dahil ginalit na nila ito. Kaya ngayon, wala nang maisip ang ibang paraan sina Carding at Myrna kundi ang ibayad at ipalit si Buttercup kapalit ng ulo ng kanyang tiyo. Sa katunayan, si Myrna ang nakaisip ng ideyang ito at hindi man lamang nakaramdam ng pagdadalawang isip. Hindi na mahalaga sa kanya kung anong mararamdaman ni Buttercup. Basta, ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang asawa sa mga kamay ng sindikato. Kahit ano pang sabihin mo, kahit lumuhod ka pa at maglupasay dyan sa harapan ko, hindi na magbabago ang desisyon namin ng tiyo Carding mo. Dahil alam mo, Buttercup, kahit kailanman,
Hindi naman kita tinuring na pamangkin. Ni tinuring na kapamilya o kadugo ay hindi. Kaya para mas malinaw sa'yo at mas madali na para sa'yong lahat, kailangan mong malaman na matagal ka na naming pinagtitiisan at pinagtsatsagaan. Kung pwede ka na ngang i-dispatch ay nagawa na namin. Pero sa itsura, malaki pang mapapakinabangan namin dyan. Pagkakaperahan ka pa namin. Kaya wag mo na akong artehan dahil kahit ano pang sabihin mo o isumbat mo, ay hindi ako makakaramdam ng awa sa'yo. Kaya pumani ka na sa kwarto mo at magpahinga. Dahil bukas na bukas ay aalis ka na sa pamamahay ko. Garal-gal ang boses na wika ni Myrna kay Buttercup. Sa sinabing iyon naman ni Myrna, napagtanto ni Buttercup na hindi talaga siya kailanman matatanggap at mamahalin ng kanyang tiya, kaya para sa kanya, ay tama nga ang kaibigan niyang si Dinah na dapat ay umalis na siya sa pamamahay na iyon. Sa wakas, ay natauhan na rin siya at ngayon ay hindi na matatakot anuman ang maging reaksyon ng mga ito kung lalaya siya. Kung ganun lang din naman tiya, kung ayaw niyo na po talaga ako makita, hayaan niyo na lang ako umalis. At ipinapangako kong hindi na ako magpapakita sa inyo kahit na kailan. Tumalikod na si Buttercup at tutunguhin na sana ang pintuan nang biglang tumayo si Carding at mabilis na hinagip ang leeg nito at isinandal sa may pader. Nanlilisik at namumula ang mga mata ni Carding na nakatitig kay Buttercup na tila napuno na sa mga aksyon ng dalaga. Hindi mo ba narinig ang sabi sa'yo ng tiya mo? Hindi ka aalis at sasama ka sa amin bukas. At kapag pinilit mo pang gusto mo, ako na mismong didispatcha sa'yo. Nauunawaan mo? Maraan itong sabi na may gigil. Hindi naman makaibig si Buttercup dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Carding sa kanyang leeg at unti-unti na siyang nasasakal. Pinipilit niyang magpumiglas ngunit unti-unti na rin nagiging kulay ube ang kanyang mukha dahil sa pagkakahawak na iyon at nangihina na rin ang katawan niya. Nauunawaan mo ba? Muling tanong ni Carding at sa pagkakataong ito ay sumigaw na siya ng malakas at kitang-kita ang gigil at galit sa kanyang mga mata na tila wala na sa sariling katinoan. Inawat naman ito kaagad ni Myrna na nakaramdam din ng takot para sa pamangkin. Carding, tama na yan. Baka mapatay mo pa siya lalo pa tayong magsasawalat wala. Aalisin mo na yung kamay mo. Sabi ni Myrna sa tono na may pagmamakaawa. Narinig naman ito kaagad ni Carding at saka pa lamang binitawan si Buttercup. Napahawak ang babae sa kanyang leeg na namula ng labis at tila habol ang hininga at pawis na pawis. Iakyat mo na yung babae yan at siguraduhin mong hindi makakatakas yan, ha? Mariing utos pa ni Carding. Tila naawa naman bigla si Myrna kay Buttercup, kaya inilapitan niya ito kaagad. Halika na. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang sumagot. Matikas talagang ulo mo, halika na. Sabi pa ni Myrna at saka inakay ng pamangkin paakyat sa kanyang kwarto. Sinigurado ni Myrna na hindi makakatakas si Buttercup kaya madamag niya itong binantayan sa labas ng kanyang kwarto. Wala nang ibang nagawa si Buttercup kung hindi ang umiyak na lamang ng umiyak dahil sa nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Sa isip niya ay sana pala ay matagal na siyang nakinig kay Dinah. Noong mga panahong pinipilit pa siya nitong umalis sa poder ng kanyang mga tiyo-tiya. Sana pala'y matagal nang isinuko ang kanyang pangarap at kakapiranggot na pag-asang muli siyang tatanggapin ng dalawa. Sana pala'y mas naging matapang na siya noon at hindi namuhay pa sa takot. Kaya ngayon ay wala nang kasiguraduhan ang kanyang buhay. Tuluyan nang namanipula ng mag-asawa at nakontrol kaya labis ngayon ang kanyang pagsisisi. Diyos ko, hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung paano mararamdaman ko. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin bukas. Pero Panginoon, pakiusap po. Ingatan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Kung ano man pong pinabalak ng aking mga tiyo-tiya, Panginoon, sa inyo pa rin po ako kumukuha ng kaligtasan. Kayo na pong bahala sa akin. Umiiyak na sambit ni Buttercup habang nakaluhod at nananalangin upang humingi ng habag at kaligtasan. Sa labas naman ng kanyang kwarto ay naririnig ito ng kanyang tiya. Ang totoo ay nakakaramdam na siya ng awa sa kanyang pamangkin.
Kaya ang ganito na lamang ang trato niya rito ay dahil noong nabubuhay pa ang kanyang ama, ay ito na lang palaging pinapaboran ng kanilang mga magulang. Ultimo sa pag-aaral ay mas pinili ng kanilang mga magulang ang ama ni Buttercup kaysa sa kapatid nitong si Myrna. Kaya ganito na lamang kagalit ang babae sa kanyang pamangkin. Ngunit magpaganon pa man sa pagkakataon nito ay nahahabag na siya sa pamangkin. Pero wala na siyang magagawa dahil kapag pinatakas niya ito, siguradong siya naman ang malilintikan kay Carding. Kaya nanatili na lang siyang nagmatigas at inisip na lamang na bukas ay matatapos ang problema nilang mag-asawa. Kinaumagahan ay pinalabas na ng kwarto ni Myrna si Buttercup. Buttercup, buksan mo na to. Ano ba? Nakailang tawag na si Myrna ngunit hindi pa rin ito binubuksan ni Buttercup. Buttercup, ano ba? Sisirain ko tong pinto. Sigaw ni Myrna. Kaagad namang umakyat papunta sa kanya si Carding. Ano bang problema dyan? Galit na tanong ni Carding. Hindi umiimik si Buttercup eh. Baka kung ano nangyayari sa batang yon, Carding. Buksan mo na nga. Perasahan ng binuksan ni Carding ang pinto ng kwarto ni Buttercup at malakas na tinadyakan ito. Nang mabuksan ang pinto ay doon nila natagpuan si Buttercup na nakayukyok sa sulok at patuloy pa rin sa pag-iyak. Nariyan ka lang pala. Galit na sambit ni Carding. Persahang hinila ni Carding ang mga kamay ni Buttercup patayo. Tiyo, ayoko po. Ayoko po sumama. Tiya, parang awa niyo na po. Huwag niyo po kayaan to, tiya. Nagmamakaawa po ako para niyo na po awa. Muling pagmamakaawa ni Buttercup sa kanyang tiya. Tila nangungusap naman ang mga mata ni Myrna ngunit hindi na dapat siya maging malambot ngayon dahil ito na ang araw na dadalhin nila si Buttercup sa mastermind ng kanilang kinabibilangang sindikato. Myrna, huwag ka nang tumunganga riyan at nasa baba ng tauhan ni boss. Tulungan mo na ako ritong kalad ka rin doon. Utos pa ni Carding kay Myrna. Sige, Buttercup, sumama ka na ng maayos para hindi ka na masaktan. Utal pang sabi ni Myrna. Habang naglalakad pababa ay hinawakan ni Buttercup si Myrna sa mga kamay nito ng mahigpit at saka tumingin dito ng may pagmamakaawa. Umiwas naman kaagad si Myrna dahil unti-unti na siyang pinapatay ng konsensya niya. Hanggang sa makasakay nila sa itim na van na pagmamayari ng mastermind. Samantala, sa resto naman na pinagtatrabahuhan ni Buttercup ay nagsisimula ng mag-ayos si Dinah ng mga decoration sa function room para sa kanilang magarbong event ngayong araw na ito. Dinah, natawagan mo ba si Buttercup? 9:00 na, wala pa siya. Nagsabi ba siyang hindi siya makakapasok ngayon? Tanong ng manager kay Dinah. Panay pa rin ang kontak ni Dinah sa kaibigang si Buttercup ngunit tila patay na ang phone ng kaibigan. Labis na rin ang pag-aalala ni Dinah sa kanyang kaibigang si Buttercup dahil batid niya ang tunay na kalagayan doon ni Buttercup. Nag-aalala siya at natatakot na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Sir, patay talagang cellphone niya eh. Wala naman po siyang nabanggit sa akin na hindi siya makakapasok ngayon, sir. Nag-aalala na po ako. Nag-aalala lang sabi ni Dinah sa manager. Eh ano naman kayang nangyari sa kanya? Tsaka kapag uma-absent naman yun ay umaga pa lang nagsasabi na yun. Nasaan na kaya si Buttercup? Sagot naman ng kanilang manager na nagsisimula na rin mag-alala. Oo nga sir eh. Pati kahapon bago siya mag-out ay siya pang nag-request na siyang mag-aayos ng mga lobo dahil yan talagang gustong-gusto niyang gawin kaya napaka-imposibleng umabsent yun ngayon. Dagdag pa ni Dinah. Dumating na rin si Jared at nakangiting lumapit sa kanila. Good morning, may problema ba? Bungad ni Jared. Pansin niyang malungkot ang mukha ng dalawa na pawang nag-aalala. Kasi sir, hindi maituloy-tuloy ni Dinah ang sasabihin dahil hindi niya alam kung paano uumpisahan. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Kasi sir, hanggang ngayon po ay wala pa rin si Buttercup. Wala naman po siyang nababanggit sa akin absent siya ngayon. Isa pa'y masayang-masaya pa nga po siya kahapon bago siya umuwi dahil sa event na to. Kaya napaka-imposible po na hindi siya makapasok ngayon. Nag-aalala lang sabi ni Dinah. Bigla namang napalitan ng pagtataka ang reaksyon ngayon ni Jared at maging siya ay nakaramdam din ng kaba at masamang kutob. Talaga?
Dinah, may alam ka ba na maaaring dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya? Nagtatakang tanong naman ni Jared kay Dinah. Noong una ay ayaw pang aminin ni Dinah ang tunay na nangyayari kay Buttercup sa kanilang pamamahay. Ngunit masama talagang kutob niya na may nangyayari ritong masama. Kaya sinabi na rin niya ang kanyang mga nalalaman kay Jared para magbabakasakaling matulungan ito ng kanilang boss. Sa katunayan po, Sir Jared, hindi po talaga maayos ang kalagayan ni Buttercup dun sa kanilang bahay, kasamang kanyang tiyahin at tiyuhin. Wala na po kasi siyang mga magulang at ulilang lubos na kaya ang tanging mga tiyahin at tiyuhin na lamang po niya nakakasama at kumupkup sa kanya. Kaso nga lang po, hindi magandang trato sa kanya ng dalawa. Bukod po ang trabaho niya rito at trabaho niya sa bahay. As in, walang ginagawa ang kanyang mga tiyahin dahil sa kanya lahat. Ultimong buwan-buwan niyang sinasahod dito ay buo niyang sinusulit sa kanyang tiya. Ni sentimo po ay walang natitira sa kanya. Kaya hindi na po talaga siya nakakapagpahinga ng maayos dahil doon sa kanila. Hanggat hindi po natatapos ang pagsusugal at pag-iinom ng mag-asawa, kasamang kanilang mga tropa ay hindi pwedeng matulog si Buttercup. Katulad po ng isang araw, napagbuhatan na rin siya ng kamay dahil napansin kong namumula ang kanyang kabilang pisngi. Sa sobrang bait nga lang po ng babaeng yan, handa niyang tiisin lahat ng yon dahil umaasa pa raw siya na matatanggap at mamahalin pa rin siya ng kanyang tiya-tiyo. Ilang beses ko na nga po yung sinabihan na lumayas na eh. Kaso ayaw niya naman. Pinagbabantaan daw ng kanyang tiyo ang kanyang buhay. Kaya natatakot daw siyang umalis. Kaya Sir Jared, malakas ang kutob ko na nasa panganib ngayon ng buhay ni Buttercup. Maluhalo ang kwento ni Dinah kay Jared. Nang malaman ito ni Jared ay bigla siyang nakaramdam ng matinding habag para sa dalaga. Hindi niya akalaing sa likod ng mga magagandang mga ngiti ni Buttercup na ipinapakita sa kanya, sa kanila, ay may matindi pala itong lungkot na ikinukubli sa likod. Kaagad namang tinanong ni Jared sa Dinah kung saan nakatira si Buttercup. Dinah, masasamahan mo ba ako sa bahay ni Buttercup? Diretsang tanong ni Jared kay Dinah. Kaagad namang tumugon ang babae. Opo sir, alam ko po kung saan sasamahan ko po kayo. Sabi ni Dinah. Wala na silang pinalampas pang mga oras at nagpunta na kaagad sila sa bahay ni Buttercup. Pinaubaya na rin nila sa manager ang event at kumuha nila ng tao sa mga on-call nila. Habang binabaybay ni Jared ang daan ay tanging pintig lamang ng kanyang puso ang namumutawi sa buong sasakyan. Napatingin naman sa kanya si Dinah at doon ay nasaksihan ng babae ang buong reaksyon ng mukha ni Jared. Takot na takot ito at labis-labis ang pag-aalala. Sa pakiwari niya ay may nararamdaman na ito para kay Buttercup dahil sa matindi nitong pag-aalala sa kanyang kaibigan. Ang tanging dasal na lang nila ngayon ay sana nasa maayos at ligtas sa kalagayan si Buttercup. Ilang sandali pa ay narating na nila ang compound na tinitirahan ni Buttercup. Sir, ito na pong bahay. Pero parang walang tao, sabi ni Dinah. Buttercup! Buttercup, nandito kami ni Sir Jared! Sigaw ni Dinah ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Buttercup, si Sir Jared mo to! At sumigaw na rin si Jared. Ngunit wala pa rin Buttercup na lumalabas. Doon ay talagang kinutuban na sila ng masama. Lumapit naman sa kanilang ilang mga kapitbahay. Sino bang hinahanap niyo riyan, sir? Tanong ng mga tao riyon. Si Buttercup po, nasan po kaya sila? Parang wala pong tao eh. Sagot ni Dinah. Naku, wala nga sila. Sinundo silang tatlo ng kanyang tiyo-tiya ng isang itim na van kaninang umaga. Mga alas 5 yata yon, sabi ng matanda. Nagkatingin na naman sina Jared at Dinah. May ideya po ba kayo kung saan sila nagpunta? Tanong naman ni Jared. Nako, yun hong hindi namin alam. Pero si Buttercup ay halatang pinilit lamang na sumama dahil nagpupumiglas pa siya kanina at umiiyak. Hindi naman po namin malapitan dahil alam niyo naman na mag-asawang yun sangkot sa mga illegal na gawain. Kaya takot hong mga tao rito dahil baka kung ano pang gawin nila sa amin. Kaya hindi na ho namin nasakluluhan pa si Buttercup. Pero sir, sa palagay ho namin ay masama talagang gagawin ng mag-asawang yun kay Buttercup.
Sagot naman na matanda. Napaisip naman sina Jared kung saang lupalop kaya posibleng dalhin ng mag-asawa si Buttercup. Mga nanay, natatandaan niyo po ba kung anong plate number ng van na yon? Maling tanong ni Dinah. Nagkatinginan naman ng mga matanda na tila hindi alam at walang nakakita sa kanila ng plate number. Ngunit may sinuhestyon ng isa. Yan sir, yung bahay na yan may CCTV ho at saktong tapat sa pinagtigilan ng van. Sasamahan po namin kayo sa barangay hall para ipareview yung CCTV kaninang alas 5. Sa pagkasabing yon ay sumama na sila kaagad sa mga matatanda patungo sa kanilang barangay hall. Nang makarating sila roon ay kaagad silang inasikaso ng kapitan at ilang konsehal. Walang ilang minuto ay nakita na nila ang van at madali nang natukoy ang plate number. Kaagad na tumawag si Jared sa kanyang mga tauhan at mga kilalang nasa mataas na posisyon sa otoridad at saka humingi ng tulong. Dinah, ipapahatid na kita sa mga tauhan ko sa store. Ipaubaya mo na sa akin to. Ililigtas ko si Buttercup at sisiguraduhin kong magbabayad sa batas ng may sala. Maraing sabi pa ni Jared. Tumango na lamang si Dinah at nakinig na lamang sa sinabi ni Jared. Samantala, nasa hideout na rin sina Buttercup at ang mag-asawang Carding at Myrna. Bago nila iniharap si Buttercup sa mastermind ay pinasuot muna nila ito ng mas maikling damit para hindi na umurong pa ang mastermind. Tia, maawa po kayo, pakawalan niyo na po ako. Sa huling pagkakataon ay humingi siya ng saklolo sa kanyang Tia Myrna. Ngunit kagaya ng mga nauna nitong sagot ay binaliwala na lamang niya ito at hinawakan ng mahigpit ang pamangkin. Ginapos din nilang mga kamay nito na parang wala nang kawala pa. Puno ng mga armadong tauhan ng mastermind ng buong lugar. Carding, ito na ba ang palit ulo mo? Tanong ng isang tauhan habang tinititigan si Buttercup mula ulo hanggang paa. Oo, at samahan mo na kami kay Master X. Si Master X ang mastermind ng kanilang sindikato at siya rin ang nagpapatakbo ng malaking kalakalan ng droga sa bansa, maging sa labas at iba't iba pang mga bansa. Mataas na tao at may impluwensya at marami na ring napapatay na tao. Inosente man o hindi. Maghintay ka lang dyan at may katransaksyon pa si Master sa loob. Huwag kang atat. Pasalamat ka't binigyan ka pa niya ng tsansa na mabuhay dahil kung hindi, ako na mismo ang magbabaon ng mga bala ng baril na to sa ulo mo. Mayabang nasabi pa ng tauhan na tila ay may nagawa ring malaking atraso sa kanya si Carding, kaya gano'n na lang siya naging kagalit. Maghinay-hinay ka sa pananilita mo, Raul. Alalahanin mo, parehas lang tayong tauhan ni Master X, kaya sa kanya lang ako takot at hindi sa'yo. Matapang na sagot naman ni Carding. Pasimple na rin siyang inawat ni Myrna. Tama na yan, Carding. Doon na lamang tayo maghintay sa may gilid. Sabi pa nito, sabay sa pilitan ng hinila sina Carding papunta roon sa may gilid. Pinagmasdan ni Buttercup ang mga taong naroroon at halos lahat sila ay may mga hawak na baril. Ni wala man lang matatakasan o matatakbuhan dahil kulong ang buong hideout at nahaharangan ng malalaking mga barikada ang labas. Rinig din nila ang malakas na hagalpakan na nagmumula sa loob ng VIP room at tila nagpapasayaw din ang mga babae. Hindi alam ni Buttercup kung anong mangyayari sa kanya, pero pinagpapasadyos niya na ang lahat. Unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa dahil sa isip niya ay imposibleng may makakaalam pa kung nasaan siya ngayon dahil wala namang ibang nakakaalam ng lugar na ito. Magiging transaksyon nila ngayon. Ilang sandali pa ay natapos ang unang transaksyon ni Master X kaya pinatawag niya na sa loob sina Carding. Hoy Carding, pumasok na raw kayo. Pasigaw pa na utos ng lalaki kanina. Tumayo na rin sina Carding at kaagad na nagtungo sa loob ng VIP room. Nanginginig na mga tuhod ni Buttercup na tila hindi na nito kaya pang humakbang ngunit sa pagkakataong ito, tanging himala na lamang talaga makakapagligtas pa sa kanya. Nang makapasok sila ay bumungad sa kanilang nakakalat ng mga puting pulbos sa may babasaging mesa na nasa harap ng isang nakatoksido na lalaki habang sinasayawan ng mga bayarang babae na naroon. Master X, narito na po si Carding at ang mga kasama niya. Sabi ng lalaki doon sa Master X. Umangat naman ang tingin si Master X kina Carding. Carding! Long time no see! Tatawa-tawang bati ni Master X kay Carding.
Kaagad namang lumuhod si Carding na ikinagulat naman ni na Buttercup at Myrna. Master X, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko. Patawarin niyo ako, Master. Nakaluhod na sabi ni Carding. Napatawa naman si Master X sa ginawa ni Carding. Alam mo, nakakatawa ka talaga, Carding. Nakakatawa siya, no? Sabi pa ni Master X sa mga tauhan niyang nasa loob. At utas pa rin nakakatawa na halatang malakas na ang tama. Walang hiya ka, Carding. Hindi na ako makahinga sa'yo. Tumayo ka nga riyan at mukha kang aso sa asal mo. Utos ni Master X kay Carding at kaagad naman itong sumunod. Halos lahat sila ay nagtawanan doon sa ginawa ni Carding. Ay nako, Carding. Oh, alin ba riyan ang kapalit ng ulo mo? At doon ay nagtanong na si Master X. Hinila naman ni Carding si Buttercup na takot sa kanyang kinatatayuan. Nang mapatingin dito si Master X ay tila napako ng mga tingin nito kay Buttercup. Ilang sandali rin siyang nakatitig sa babae. Tila masasabi niyang walang-wala ang mga babaeng nagsasayaw ngayon sa kanyang harapan sa itsura ni Buttercup na mukha pang inosente at birhen. Kaano-ano mo siya? Naging seryoso naman ang timpla ng mukha ni Master X at saka humithit pa ng sigarilyo. Pamangkin ko ho, Master. Batang-bata ho yun at kailanman na hindi pa nagkakanobyo kaya sigurado akong birhen pa yan. Sabi naman ni Carding. Kalagan mo. Mahinang utos si Master X kay Carding. Ho? Utal na tanong ni Carding. Tila nagpanting naman ang tenga ni Master X. Bobo ka ba o bingi? Sabi ko, kalagan mo. Ang ganyang klaseng babae ay hindi dapat ginagapos. Gusto mo ikaw ang igapos ko? Tanong ni Master X kay Carding. Kaagad namang kinalagan ni Myrna at Carding ang pamangkin. Ayos na ho ba siya sa inyo, Master X? Pasalamat ka at may maganda kang pamangkin. Dahil kung wala, baka naligo ka na sa sarili mong dugo ngayon. Kasama niyang wala mong silbing asawa. Matapos mo akong gaguhin at pagnakawan. Hindi na dapat pinapatagal pang buhay mo. Pero dahil may tinatago ka palang anghel, kaya absuelto ka na sa akin ngayon. Siguraduhin mo lang na hindi ko na makikitang pagmumukha niyo mag-asawa sa lugar na to. Dahil kapag nakita ko kahit anino ninyo, hindi lang balang itatara ko sa mga bunganga niyo, kundi pati na rin sa mga item na ninakaw niya sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sabi ni Master X kina Carding at Myrna. Mabilis naman na tumango ang dalawa. Maaari na ho ba kaming umalis? Utal na tanong ni Carding kay Master X. Oo, makakaalis na kayo. Nakangisi nitong sabi sa dalawa. Pigil-pigil naman ito ni Buttercup. Tiya, huwag niyo po akong iwan dito. Tiya, pakiusap po. Umiiyak na si Buttercup. Napatingin naman si Myrna at sa away bigla niyang niyakap ang pamangkin at bumulong dito. I'm sorry, Buttercup. Sorry. Bulong niya kay Buttercup at kaagad nang lumabas sina Carding at Myrna. Habang si Buttercup naman ay naiwan ng mag-isa kay Master X. Sinenyasan naman ni Master X ang isa niyang tauhan. Ikaw nang bahala sa dalawa. Itapon niyo na lang ang katawan pagkatapos. Pahirapan niyo. Seryosong utos ni Master X sa isa. Masusunod po, Master. Sagot naman ng lalaki at sinundan na palabas ang mag-asawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Buttercup sa narinig. Anong gagawin niyo sa kanila? Pakiusap, huwag niyo sila sasaktan. Pakiusap po. Umiyak na pakiusap ni Buttercup kay Master X. Alam mo, Iha, kapag pumasok ka sa mundo ko, wala na dapat labasan. Kung lalabas ka man, sisiguraduhin kong sa impyerno ng diretsyo mo. At doon na tayo magkikita. Kaya yung mga tiyahin at tiyuhin mo, wag mong tularan. Kita mo? Akala nila ligtas na sila. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na ligtas. Dahil pumasok ka sa mundo ko. Pero lahat ng lumalabas sa akin, ay wala nang karapatang magbago. Kaya nararapat lang na wakasan ang buhay nila.
Sambit ni Master X kay Buttercup. Sa kabilang banday, napatigil ang kanilang usapan dahil sa mga putukan ng baril sa labas. Master, napasok tayo ng mga parak, sabi ng isang tauhan. Anak na, buksan niyo ang pinto sa likod at isunod niyo sa akin tong babaeng to. Sigaw ni Master X at ang bandali na nagtungo sa exit patungo sa kanyang sasakyan. Takot na takot naman si Buttercup habang mahigpit na hawak-hawak ang mga tauhan ni Master X. Nang maisakay nila si Buttercup ay mabuti na lamang ay nandoon din si Jared kaya nakita niyang sinakyan ng mga ito. Sinundan niya kaagad ang sasakyan na iyon at wala nang pinalampas pang oras. Samantala, nahuli naman ng mga pulis sa mag-asawang Myrna at Carding na malaki pa rin ang pasasalamat dahil nakaligtas sila sa bingit ng kamatayan. Muli namang nag-alala si Myrna sa kalagayan ni Buttercup kaya nagpapunta siya ng mga pulis sa loob dahil naroon pa ang kanyang pamangkin. Habang sa sinasakyan naman ni na Master X ay nagsimula na magwala si Buttercup. Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Dahil sa kasisigaw ng dalaga ay pinukpok pa siya mismo ni Master X sa ulo ng baril. Mabilis naman nawala ng malay si Buttercup at nagdugo pa nga ang ulo nito. Boss, baka may nakasunod sa atin sabi pa ng kanyang tauhan. Ano pang hinihintay mo? Paputukan mo na! Sigaw ni Master X. Nagpaputok na ng baril ang tauhan. Mabilis naman nakailag si Jared. Nakasunod rin sa kanya ang ilan niyang mga tauhan kaya may kapalitan na ng bala ang mga kalaban. Sir, anong gagawin natin dito sa babae? Tanong ng isang tauhan ni Master X. Manap ka riyan ng plastic at i-plastic niyo ang ulo nito tsaka igapos para matuluyan na. Utos pa ni Master X. Nang makakita ay saka nga nila nito binalot ang buong ulo ni Buttercup at saka muling iginapos patalikod ang kanyang mga kamay. Nang matapos, ay kaagad na siyang itinapon sa labas ng sasakyan, habang mabilis pa itong umaandar. Mabilis namang huminto si Jared. Habulin niyo sila at huwag niyong titigilan! Utos pa ni Jared sa kanyang mga tauhan. Bumaba siya ng sasakyan at kaagad na nilapitan ng taong may nakasaklob na plastik sa ulo. Lumuhod siya upang alisin ang plastik sa ulo ng babae at laking gulat niya sa nakita. Duguan na ang buong mukha ni Buttercup at tila nahihirapan ng huminga. Binuhat niya ito at kaagad na isinakay sa kanyang sasakyan at saka nagmamadaling nagmaneho patungo sa ospital. Nurse, help her please! Nag-aalalang sabi ni Jared sa mga nurse na naroon. Okay, sige sir, gagawin po namin ang lahat. Sagot naman ng mga nurse at doktor na naroon at saka isinama na sa emergency room ang biktima. Hindi magkaintindihan sa kaba si Jared habang naghihintay sa labas. Tatayo, tapos uupo ulit. Tila bumabalik muli ang kanyang trauma nung sinugod din nila dati sa ospital. Minsan na siyang nawalan, kaya gagawin niyang lahat para hindi na mangyari yon. Lalo pa ngayon na napamahal na siya kay Buttercup at tandaan niya na itong ipagtapat sa babae. Maging maayos lamang ang kalagayan nito. Samantala ay nakatanggap naman siya ng tawag mula sa kanyang mga tauhan at ibinalita ng mga ito na patay na lahat ang mga nakabarila nila maging ang mastermind nila, kaya mas lalo nang nakampante ang loob ni Jared. Ang tanging hiling na lamang niya ngayon ay ang kaligtasan ni Buttercup. Dumating na rin doon si Dinah upang makibalita sa nangyari kay Buttercup. Sir Jared? Tawag ni Dinah na puno ng pag-aalala. Umangat naman ang tingin sa kanya ni Jared. Dinah, how did you know? Tanong ni Jared. Naglakas loob po ako magtanong sa inyong bodyguard dahil sobra na po ako nag-aalala sa kaibigan ko. Kamusta na po ba siya? Nasaan na po siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Dinah. Nasa ER pa siya. Marami siyang galos sa tama sa ulo kaya kailangan niyang obserbahan. Sagot naman ni Jared. Yung tiya-tiyo po niya, nasaan na po? Muli pang tanong ni Dinah kay Jared. Dinampot na sila ng mga pulis. Maging yung mastermind nila ay napaputokan na rin ng mga tauhan ko. Kaya ligtas na si Buttercup mula sa kanila. Ang inaalala ko lamang ngayon ay ang kanyang kaligtasan sa mga tama sa katawan na natamo niya. Nag-aalalang sabi naman ni Jared kay Dinah. Sabay na silang umupo sa may bench. Huwag na ho kayo mag-alala. Kahit sobrang bait niyan, matapang din po yan. Alam kong lalaban si Buttercup. Makakasama pa po natin siya na matagal.
Magdasal lang po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Wika ni Dinah. Sabay na silang naghintay doon ni Jared. Ilang oras din ang itinagal ni Buttercup sa ER nang lumabas na ang doktor. Sir? Tawag ng doktor kay Jared. Kaagad naman silang tumayo ni Dinah upang makibalita. Dok, kamusta na po? Kamusta si Buttercup? Alalang tanong ni Jared sa doktor. Ayos na hong pasyente. Ngunit asahan niyo ho na may mga alaala siyang pansamantala niya makakalimutan. Dahil makamalakas ang pagkakatama sa kanyang ulo ng bagay na kung ano man ang ipinalo sa kanya. Nagkaroon siya ng internal bleeding na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng temporary amnesia. Pero hindi naman po ito tatagal. Inuunahan ko na lamang kayo dahil baka mabigla kayo sa magiging response niya kapag nagkamalay na siya. Kaya sir, ma'am, maiwan ko na muna ho kayo. Ililipat na rin ho ang pasyente sa recovery room. Mauna na ho ako. Sambit ng doktor. Tila nabunutan naman ng tinik ang puso ni Jared at Dinah sa narinig. Kahit na nagkaroon ng temporary amnesia si Buttercup ay ayos na rin sa kanila ito dahil ang mahalaga ay ligtas ng dalaga. Ilang sandali pa ay nailipat na rin sa recovery room si Buttercup at kaagad na nagtungo roon sina Dinah at Jared. Nilapitan ni Jared si Buttercup na wala pa ring malay. Hinawakan niyang mukha ng dalaga sabay nagbigay ng isang maliwag na ngiti. Nangingislap na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unting namumuo rito. Hindi akalain ni Jared na titipok muli ang kanyang puso ng ganito para sa isang babae. Hindi niya akalaing may papalit pa pala sa sapatos ng kanyang asawa na dati buong akala niya ay wala na. Ngayon, ipinapangako ni Jared na kung hindi man parehas pa sa ngayon ang nararamdaman nila para sa isa't isa, ay sisikapin niya itong trabahuin upang masungkit ang matamis na oo ng dalaga. Mahal niya si Buttercup at alam niyang destiny ang nagtagpo sa kanilang dalawa at hindi nagkataon lamang. Maya-maya pa ay sa wakas ay nagkamalay na rin si Buttercup. Buttercup! Kaagad na tumayo si Dinah at Jared at saka nilapitan si Buttercup. Nasaan ako? Utal na tanong ni Buttercup habang marahang minumulat ang kanyang mga mata. Buttercup, narito ka sa hospital, sabi ni Dinah. Gustong bumangon ni Buttercup kaya tinulungan nila itong maisandal sa may headboard ang kanyang kamay. Na makaupo ngayon si Buttercup ay tsaka niya lang iginala ng maayos ang paningin sa lugar. Maging kina Jared at Dinah. Bakit ako nandito? At sino kayo? Nagtatakang tanong ni Buttercup. Nagkatingin na naman sina Jared at Dinah at sa isip nila ay ito na marahil ang sinasabi ng doktor. Narito ka sa hospital, Buttercup. May nangyari sa yung isang trahedya. Pero saka na lamang namin ikukwento kapag naka-adjust na yung pag-iisip mo. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na, sabi pa ni Jared. Kumunot naman ang noo ni Buttercup. Pero, kilala ko kayo? Utal na tanong ni Buttercup sa dalawa. Oo, Buttercup. Buttercup ang pangalan mo. At ako si Dinah, best friend mo. Siya naman si Sir Jared. Ang boss natin sa trabaho. At saka siya rin ang nagligtas sa'yo. Paliwanag naman ni Dinah. Nangunot naman ang noo ni Buttercup sa pag-iisip ngunit hindi niya talaga maalala ang dalawa. Pero bakit hindi ko kayo maalala? Nagtatakang tanong ni Buttercup sa dalawa. Nagkaroon ka daw ng internal bleeding sa ulo mo. At yan ang naging sanhi ng pagkakaroon mo ng temporary amnesia. Pero huwag ka mag-alala dahil ipinaliwanag na sa amin ng doktor at nilinaw niya sa amin na hindi naman daw magtatagal ang ganyan mong sitwasyon. Ako nang bahala sa iyo, Buttercup. Kami ni Dinah. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na. Maluha-luha namang sabi ni Jared kay Buttercup. Sa paglipas ng mga araw ay naghalinhinan sina Jared at Dinah sa pag-aasikaso kay Buttercup. Unti-unti na rin ito nakakabawi ng lakas at nakakaalala. Sige nga, Buttercup, anong trabaho mo? Tanong ni Jared kay Buttercup habang pinapakain niya ang dalaga ng prutas. Waitress, sagot ni Buttercup. Tama, tugon naman ni Jared. Ako, natatandaan mo na ba?
Utal na tanong ni Jared. Nag-isip naman ng malalim si Buttercup. Ikaw ang kasama ko. Matipid na sagot naman ni Buttercup. Nagtaka naman si Jared. Ha? Wika ng lalaki. Ikaw ang kasama ko sa mga panaginip ko. Lagi mo raw akong pinagtatanggol sa mga masasamang tao. Lagi raw kitang dinadala ng black coffee. Tapos nagpunta pa raw tayo ng mall. Kwento ni Buttercup. Napangiti naman si Jared at saka may binunot na isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang box na yon at saka inilahad sa harapan ni Buttercup. Eto ba? Kasama rin ba sa panaginip mo? Muling tanong ni Jared kay Buttercup. Ito ang kwintas na nakita ni Buttercup sa mall nung nagpunta sila noon ni Jared. Ang cross necklace. Nanlaki naman ang mga mata ni Buttercup nang makita niya ang kwintas na yon. Oo, ito yun. Ito mismo yung nasa panaginip ko. Kaso hindi ko raw binili dahil mahal tapos sabi mo raw. Naputol ang salita ni Buttercup at si Jared nang nagtuloy. Tapos sabi ko, maganda kasi ang kwentas kaya mahal. Pagpapatuloy pa ni Jared. Muling umangat sa kanya ang mga tingin ni Buttercup na punong-puno ng pagtataka. Bakit mo alam? Pati tong kwentas? Paano mo nalaman? Naguguluhang tanong ni Buttercup. Dahil hindi yun panaginip, Buttercup. Ako talagang kasama mo sa lahat ng sinabi mo. At itong kwentas na to, noong araw pa lamang na tiningnan mo to sa my jewelry store, palihim ko nang binili to para sa'yo. Totoo lahat ng mga sinabi ni Buttercup at hindi isang panaginip lamang. Naluluhang sabi ni Jared. Pero tila naguguluhan pa rin ang babae. Pero sino ka ba talaga sa buhay ko? Bakit ikaw lang naaalala ko? Bakit yung mga panahong kasama kita? Yun lamang naiisip ko, ano ba talaga kita? Asawa ba kita? Tanong ni Buttercup. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit. Kung bakit tila ako na lamang natitira sa mga alaala mo. Pero sobrang saya ng puso ko dahil yung mga masasayang alaala lang natin ang naiwan sa mga alaala mo. Hindi tayo mag-asawa, Buttercup. Pero noon pa man ay nagugustuhan na kita. Gustong gusto, Buttercup. At ipinangako ko sa sarili ko noong nag-aagaw buhay ka sa may ER. Sabi ko kapag nagkaroon ka ng malay, ipagtatapat ko ng tunay na damdamin ko sa'yo. Hindi ko alam kung ito bang tamang oras o pagkakataon pero natigilan si Jared sa pagsasalita nang bigla siyang halikan ni Buttercup. Isang matamis at malagkit na halik na tila matagal nang nananabik ang kanilang mga labi. Hindi na pinatapos si Buttercup si Jared dahil malinaw na sa kanya ang lahat. Nang kumalas na sila sa pagkakahalik ay tumingin ng diretso si Buttercup kay Jared. Mahal din kita, Sir Jared. Noon pa man ikaw lang tinitipok ng puso ko. Sabi ni Buttercup at saka tuluyan ng lumuha ang kanyang mga mata. Mahal din kita, Buttercup. At hayaan mong alagaan kita habang buhay. Sagot naman ni Jared at muli nang pinagdikit ang kanilang mga labi. Ilang sandali pa ay pumasok na si Dinah. Buttercup, may dala ako. Napahinto naman ang dalawa at sabay na napatingin kay Dinah. Parehas silang napangiti sa naging reaksyon ng mukha ni Dinah. Anong meron? Utal na tanong ni Dinah. Nakakaalala na siya, sabi ni Jared. Napatingin naman si Dinah sa magkahawak na kamay ng dalawa. I mean po, anong meron sa inyong dalawa na hindi ko alam? Pabirong tanong ni Dinah sa dalawa. Ikakasal na kami. Diretsong sagot ni Jared. Ikinagulat naman ito ni Dinah lalong-lalo na si Buttercup. Doon din naman tayo hahantong, Buttercup. Kaya hindi ko nahahayaan pang makawala ka sa akin. Sagot ni Jared. Sumang-ayon na rin si Buttercup dahil yun din naman ang gusto niyang mangyari. Ngunit sa huling pagkakataon ay muli siyang humiling kay Jared. Nang makalabas na sa ospital si Buttercup ay kaagad na tinupad ni Jared ang hiling ng dalaga
At iyon ay ang muling makita ang kanyang tiya Myrna. "Myrna, may dalaw ka!" Sigaw ng pulis at mabilis namang nagtungo roon si Myrna. Nang makita niya si Buttercup ay hindi siya makapaniwala na muli pa siyang gugustuhin makita ng kanyang pinagmalupitang pamangkin. "Buttercup?" Utal na banggit ni Myrna. Tuluyan na ring tumulo ang kanyang mga luha. "Tiya," nakangiting sabi naman ni Buttercup. "Narito ka ba para husgahan ako?" Tanong ni Myrna. "Ganyan ho bang pagkakakilala niya sa akin?" Nakangiting sagot naman ni Buttercup. "Patawarin mo ako, Buttercup. Patawarin mo ako." Umiiyak na paghingi ng paumanhin ni Myrna. "Doon pa lang po sa VIP room bago niyo ako tuluyang iwan. Yung bulong niyo sa akin, napatawad ko na kayo. Tanging kaligtasan niyo rin ang naging hiling ko noon. Pero ang nakaraan ay nakaraan na. Nagpunta lang po ako muli rito para hingin ng blessing niyo. Dahil kahit papaano po ay kapatid pa rin po kayo ng aking ama. Kaya narito po ako ngayon para magpaalam na ikakasal na po kami ng lalaking aking pinakamamahal." Naluluhang sabi ni Buttercup. "Buttercup, sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, kailanman na hindi na ito sumagi sa aking isipan. Nasa bandang huli, nangibabaw pa rin ang malasakit mo sa akin. At hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Sa angkin mong kabaitan. Kaya sino ba naman ako para hadlangan ng kaligayahan mo na kailanman ay hindi ko naibigay o naiparamdaman lang sa'yo. Kaya pamangkin ko, sige lang, maging masaya ka. At kalimutan ang mga masalimuot na naranasan sa poder namin ng iyong tiyo Karding. Pinabati ko kayo." Sabi ni Myrna. Muli siyang niyakap ni Buttercup ng mahigpit at iyon na marahil ang huling pagkakataon na magkikita pa silang dalawa. Nang maging maayos ang lahat, ay natuloy na rin ang kasal nila Jared at Buttercup at nagsama na sila ng matiwasay at tahimik. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!